Napag-usapan natin ng patungkol sa pagbabalik ng Ancient Evil Deity at ang pagmamabalay nitong si Dagrawel ng kanyang Titan Army para ibalik ang tyranny na ginawa nila dati. Bad trip itong si Ultima nang dahil dito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Completely outclassed itong sila Pico at Gracia kay Ultima, pero dahil nga sa pag-switch side nitong si Dagrawel, itong dalawang ito pa ang naging kaki sa kanya, kahit na dapat maging humble nga itong dalawang to, kasi 2v1 na nga ang laban, pero hindi pa rin nila magawang manalo. Lamang pa rin itong si Ultima sa kanilang battle, kaya ngayon masaya itong sila Pico at Gracia, dahil sila na nga ang merong advantage in terms of numbers and quality of fighters, kaya nag-reply itong si Ultima sa kanila, na manahimik daw itong dalawa. Alam niya daw na nag-switch side na nga itong si Dagrawel, pero kapag nag-back out daw siya ngayon, wala daw siyang mukha na may iharap kay Rimuru Sama. Habang tumatagal, lalong nababadtrip itong si Ultima sa mga ito. Parang gusto niya na lang na mag-rampage, hindi niya na iniisip na manalo. Pero sinabi kasi sa kanya nitong si Rimuru beforehand, na itong sila Pico at Gracia, pati na rin itong si Dino, under lang ng domination itong si Michael. Kaya sinusubukan niya talaga na hindi mag-cause ng permanent damage sa may dalawa. Ang pinaka-goal lang nitong si Ultima ang ma-neutralize sila. And kaya niya naman nung una. Ngayon nga lang, sobrang dami na ng kalaban. Kaya hindi niya na kaya. Kung pwede niyang patayin itong dalawang to, mas madali pa nga yun na gawin. Kaya sa labanan sila habang nagpipigil. Ang natira dito ngayon, 4. Itong mga ito, sila Leon, Pico, Gracia, at Dino. At sa 4 na ito, itong si Dino ang pinakamalaking problema. Hindi sure si Ultima kung kaya niyang talunin itong si Dino. Actually, maging itong si Leon Cromwell nga, threat na rin sa kanya. Kasi kapag pareha sila naging seryoso ni Leon sa isang all-out na laban, hindi rin siya sure kung siyang mananalo. In other words, wala talagang chance of victory itong sila Ultima dito. Ang kasama niya na lang kasi ngayon itong si Veyron. Nag-isip na lang itong si Ultima ngayon kung anong pinaka-best course of action. Then nagsalita siya. Sabi niya, may tiwala daw siya kay Rimuru Sama na hindi daw magtatagal pupuntahin dito bilang reinforcement sa kanila. Ang kailangan lang daw nilang gawin ngayon ang i-stall dito ang kanilang mga kalaban. Then tinanong niya itong si Veyron kung meron daw ba itong objection. Sumagot naman itong si Veyron na wala daw. Kaya ngayon 2v4 ang laban. Pero hindi rin nangyaring 2v4 kasi bigla nakarinig itong si Ultima ng isang boses. Ito ay boses nitong si Diablo. Sabi ni Diablo tama daw ang decision na ginawa nitong si Ultima dito dahil daw doon inire-recognize niya daw itong si Ultima. Ang long-awaited reinforcement dumating na ngayon sa may Darmagenia. Itong mga ito sila Rimuru, Zoe at Diablo. Nakita ni Rimuru ang situation dito. Napaka-messy daw talaga ng army nitong kanilang mga kalaban. Napaka-chaotic ng kanilang pagmamarcha. Nakita ni Rimuru itong si Dagrawel dito na nililit nito ang kanyang Titan Army. Nagkaroon sila ng eye-to-eye contact at ngumiti itong si Dagrawel sa kanya. Sabi ni Rimuru nakaramdam daw siya ng danger dahil sa ngiti na ito. Pero walang time ngayon itong si Rimuru para i-handle pa itong si Dagrawel. Kaya kinontak niya ang isa niya pang pinagkakatiwalaan na kaibigan para humingi dito ng assistance. So ngayon naandito na itong si Rimuru kasama nitong sila Ultima. Para makarating dito nagpasama sila kay Zonda. Kaya ngayon 6 na ang kanilang bilang habang 4 naman ang nasa kanilang mga kalaban. Ang balak na gawin ni Rimuru ngayon ang ibalik sa kanilang side itong si Demon Lord Leon Cromwell. Kasi kapag nagawa daw nila yon may i-secure na nila ang kanilang pagkapanalo. Nagulat dito itong si Dino. Sabi niya, bakit nandito rin daw itong si Rimuru mismo? Nag-reply naman itong si Rimuru sa kanya na oo naman daw, pero mamaya niya na daw isa-settle ang issue niya kay Dino. Ngayon, nagpo-focus itong si Rimuru kay Leon Cromwell. Aware naman itong si Leon sa intention nitong si Rimuru sa kanya na balak nga nito natanggalin ang control circuit, kaya hindi nagpapakita si Leon ng kahit na anong sign of opposition. Gusto niya rin talaga makawala sa control ng kanilang mga kalaban. Under control siya, pero hindi total. Kaya meron pa rin siyang free will to a certain extent. Kaya nag-proceed na si Rimuru sa kanyang plano. Sabi niya kay Leon maganda daw ito. Tapos ginamit ni Rimuru ang imaginary space ng kanyang PLC booth. From the start pa lang ginamit na ni Rimuru ang isa sa kanyang mga big moves. Gamit ang Void God Azatot nitong si Rimuru at skill alteration nitong si Shell Sensei successfully nilang napakawalan itong si Leon Cromwell. After makawala ni Leon nagsalita siya na kahit daw part talaga yun ng plano nila nung una ayaw niya na daw uli yun na mangyari.
mangyari na maging under control ng kanilang mga kalaban. Ang kasunod naman na target nitong si Rimuru ay itong si Dino. Naisip ni Rimuru dito na madali na lang ito kasi hindi naman pumapalag itong si Dino sa kanya. Pero mukhang mali pala itong si Rimuru dito kasi bago niya mapakawalan itong si Dino ay nakaramdam siya ng napakalakas na presence. Napaka-oppressing daw nitong presence na ito na para bang isang true dragon na nagseseryoso. At the same time ay nakatanggap rin siya ng report na galing naman kay Zoe. Itong si Zoe ay constantly in communication with the control room. Ayon sa report ni Zoe ay nagkaroon daw ng barrier sa palibot ng Holy Void of Darmagenia na i-isolate daw itong territory na ito gamit ang isang impenetrable na barrier. Dito na na-confirm nitong si Rimuru na dumating na nga ang boss ng mga kalaban dito. Nagsalita itong si Diablo. Sabi niya ay mukhang minamaliit daw sila dahil daw bakit mag-isa ito ditong pumunta. Ang kausap ni Diablo ngayon ay ang pinaka-highest rank ng enemy forces. Ito'y walang iba kung hindi itong si Michael na pinaka-boss nga ng kanilang mga kalaban. Napunta ito dito para i-ambush itong sila Rimuru. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.